September 22, 2018. Isang ulat ang natanggap ng Kidapawan City Police tungkol sa isang katawan ng babae na natagpuang wala ng buhay sa Barangay Lanao. Agad na rumesponde ang mga otoridad at tumambad sa kanila ang katawan ng biktima sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Naliligo sa sariling dugo ang biktima at halos hindi na makilala dahil sa malalalim na sugat sa mukha at iba pang bahagi ng katawan. Kinilala ang biktima na si Angelica Fernandez Lusuriaga, 21 anyos, kilala bilang Angel. Isa siyang empleyada ng Rian Motors at may isang anak. Ayon sa mga ulat, ilang araw na siyang natutulog mag-isa sa bahay ng kanyang lolo at lola sa Barangay Lanao matapos umalis ang kanyang lola papuntang Davao. Napag-alamang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Angel at ang kanyang kinakasama, dahilan upang pansamantala siyang manirahan sa bahay ng kanyang lola. Ayon sa investigasyon ni SPO1 Himalaya, pumasok umano ang salarin sa likurang bahagi ng bahay sa pamamagitan ng sirang wooden window grill. Ang katawan ng biktima ay nagtamo ng matitinding sugat sa mukha, balikat at leeg. May nakita ring tela sa maselang bahagi ng katawan ni Angel, dahilan upang unang tinitingnan ng mga pulis ang posibleng motibong panggagalaw. Base sa mga salaysay, napansin ng mga kapitbahay na hindi lumabas ng bahay si Angel buong araw. Bukas din ang ilaw, kaya't sa labis na pag-aalala, pinasok nila ang bahay at doon nga nila natagpuan ang katawan ni Angel. Nag-anunsyo si Mayor Joseph Evangelista ng 100,000 piso na pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa kaso. 3 testigo ang lumapit sa pulisya, 2 rito ay menor de edad. Isinailalim sa proteksyon ang kanilang pagkakakilanlan at sinamahan sila ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanilang salaysay, nakita nila si Angel na sakay ng tricycle ni Fernando Espino noong tanghali ng Setyembre 21, 2018, patungong Purok 7, Barangay Lanao. Dahil dito, itinuring si Espino bilang pangunahing suspect. Isa siyang security guard sa isang banana plantation at namamasada ng tricycle kapag walang duty. Inimbitahan siya ng pulisya para sa investigasyon, ngunit ilang ulit umanong tumanggi na makipagtulungan. Noong Oktubre 15, 2018, habang nagsasagawa ng checkpoint ang Task Group Kalasuyan, naharang si Espino sa Barangay Sudapin. Nakumpiska sa kanya ang isang granada dahilan upang siya ay arestuhin at ikulong. Hindi dahil sa kasong pagligpit, kundi dahil sa ilegal na pagdadala ng pampasabog. Humarap sa media ang pamilya ni Espino at iginiit na siya ay nasa trabaho noong oras ng krimen. Ipinakita nila ang photocopy ng logbook mula sa Stanfilco Banana Plantation bilang patunay. Anila, si Espino ay naka-duty mula 6 p.m. ng Setyembre 21 hanggang 6 a.m. ng Setyembre 22. Dagdag pa nila, tinanim lamang umano ang granada upang idiin si Espino sa krimen. Noong Disyembre 2019, sa isang pagdinig sa Regional Trial Court Branch 23 ng Kidapawan City, napawalang sala si Fernando Espino. Ayon sa korte, hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon upang patunayang siya ang may sala. Hindi rin tumugma ang fingerprints, DNA at swab tests kay Espino. Dagdag pa rito, tumugma ang logbook records na nasa trabaho siya sa oras ng krimen. Maging ang ginamit na bolo ay hindi rin tumugma sa kanya. Sa kabila ng pagsusumikap ng pamilya, pulisya at lokal na pamahalaan, nananatiling mailap ang hustisya para kay Angelica Lusuriaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang tunay na salarin. Isang bata ang naulila at isang pamilya ang patuloy na nananalangin na sana'y dumating ang araw na mabigyan ng linaw at hustisya ang brutal na pagtumba kay Angel.